kay tutulungan ka na. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagay. Pag nagtiwala ka'y tutulungan ka na. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Pupurihin ka, Jesus, pupurihin ka, O Diyos, pupurihin ka sa awit at pagsamba. Amen, amen. Welcome po sa Jesus is Alive Christian Ministry. Mga kapatid, batiin niyo po natin ating mga kapatiran, brothers and sisters. Welcome po natin ating mga bisita. At isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Umuulan po ng pagpapala ngayong araw na ito. Amen po ba? Amen. Inaanyayahan ko po ang lahat na tayo tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong Bible verse ay mula sa panulat ni Paul. Ayan po. Sa Romans 11:33 to 36. Basahin po natin. Lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makapagpapaliwanag ng kanyang mga kapasihan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Gaya na nasusulat, sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaring maging tagapayo niya? Sino ang nakapagbibigay ng anuman sa kanya na dapat niyang bayaran? Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya. Sa kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Amen po. Sumandali po tayong manalangin at dumako po tayo sa presensya ng Panginoon. Panginoon, pinupuri ka namin at sinasamba, Panginoon,
Salamat, Panginoon, sa panibagong araw na inyong pinagkaloob at muli kami ay sama-samang sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa patuloy na biyayang inyong pinagkakaloob. Salamat sa patnubay at paggabay sa aming kalakasan at kalusugan, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at aming pagkakasala. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Ibuksan niyo po ang aming puso at isipan upang maunawaan po namin ang inyong mensahe sa araw na ito, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kaalaman at karunungan na kailangan po namin sa araw-araw, Panginoon. Dalangin po namin ang inyong patnubay at paggabay. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw lamang ang bigyang karangalan sa pamamagitan ng aming mga gawain ngayong araw na ito. Puspusin niyo po kami na inyong banal na Espiritu at muli binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, kaluwalhatian at karangalan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sige po, let's give the Lord the mighty clap offering sa umagang ito. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Excited po ba tayo na purihin ng ating Diyos? Pakisabi nga po sa katabi niyo, kapatid. Humihinga ka ba? O, syempre naman po. Amen po ba? Lahat tayo dito may hininga. Lahat po tayo dito ay buhay. So lahat po tayo po ang pupuri sa ating buhay na Diyos. Amen? Amen. Sige po. Purihin po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Hey! Sabay-sabay. Sabihin natin. Hey! Hey! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, Araw-araw kasiyahan. Let's declare it, guys. Hallelujah. araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sa samahan. Araw-araw di iiwan. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Araw-araw kasiyahan. Sabihin mo, kapatid. Araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sa samahan. Araw-araw sa samahan. Araw-araw di iiwan. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Hallelujah. Sa umaga pong ito, patuloy po natin idedeklara na walang katulad ang ating Diyos. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Wala kang
sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging pagkakataon, Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh-oh, 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 hallelujah! Hallelujah! Come on, church, let's give the Lord a mighty clap of praise. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, anumang panahon, anumang pagkakataon, anumang sitwasyon ng aming mga buhay, ng aming mga puso, O Diyos, patuloy naming pipiliin na purihin ka. Dahil karapat-dapat kang itaas. Karapat-dapat kang purihin, O Diyos. Hindi kami papayag, Panginoon, na pupuhay ka pa ng bato para lamang magpuri sa iyo. Dahil kaming mga anak mo, Ama, may mga pinagdadaanan man kami, patuloy kaming sasamba sa iyo. O kapatid, Anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! 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 Panginoon, patuloy ka naming pupurihin, sasambahin sa umagang ito, O Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, na mapangiti ka namin, Ama, sa aming dalangin, Lord God, ay maging daluyan ng iyong walang hanggang pagsamba, Panginoon, ng isang malayang pagsamba, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hilahin ka, Ama. Dapat ka, O Diyos, sa iyong papuri ng iyong mga anak sa umagang ito. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, maging dapa. Ay pumisa. Minsan pa po sabihin natin sa Panginoon, ang Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniingkan, sa'yo ay pumisa. loobin mo, O Diyos, Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pasinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. minsan pa po sabihin po natin sa ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog
sa umagang ito, patuloy na lumapit po tayo sa ating Panginoon. I know and I believe mayroon po tayong mga nais ipagpasalamat sa ating Diyos. Amen po ba doon? Pinagpala po ba tayo ng ating Panginoon for the past few days? Amen? Mabuti pong ating Diyos. Amen po ba? Sige po, sa umaga pong ito, let's take this opportunity na magpasalamat sa ating Panginoon. Let's use our mouth, our voices sa oras na ito. Hallelujah. 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 Lord, salamat o Diyos sa patuloy mong pag-ibig, sa patuloy mong biyaya, Panginoon. Lord God, salamat sa patuloy na paggising sa amin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ito palang ay biyaya na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-abot sa aming mga pangangailangan, na nandirito kami ngayon, buhay, malakas, masigla, at able, Panginoon, na magpuri sa iyo, Lord God. And Lord, sa umagang ito, patuloy namin idedeklara, Lord God, na ikaw yung Diyos na mabuti, na ikaw yung Diyos na tapat, Diyos na dakila, yung Diyos na hindi nagbago mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Mula nung unang araw na tinanggap ka namin bilang Diyos na sariling tagapagligtas, hanggang ngayon, Panginoon, na kami patuloy na sumusunod, nadadapa. Pero salamat dahil ang pag-ibig mo simula noon hanggang ngayon ay hindi nagbago, O God. Kaya Lord, sa umagang ito, pupurihin ka namin sa awit. Itatanghal ka namin, O God, dahil nararapat kang tumanggap ng lahat ng papuri, lahat ng karangalan, O Diyos, ng iyong mga anak sa umagang ito. Kaya kapatid, this morning, I continually encourage everyone. Let's give the Lord the best worship. He deserves all our worship. Amen? Hallelujah. Sabay-sabay po nating awitin ito sa ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito, Diyos, dahil sa iyong biyaya. Hallelujah. Dahil sa biyaya mo, Habang buhay magpupuri sa iyo. Minsan pa, o walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito nang dahil sa biyaya mo,
buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagpayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Hallelujah! Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan. Hallelujah! Ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking piling. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Hallelujah! Jesus, sa'yo ang kapurihan. Sa'yo lamang, Panginoon. Hallelujah! Ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan. Ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking piling. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagpayan. Hallelujah! Jesus. Yes, Lord God, ikaw lamang, O Jesus. O Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, tanggapin mo ang aming mga papuri at pagsamba, O Diyos, sa umagang ito, Lord God. Hallelujah. Nakalulungkot sa'yo harapan, ang bawat paghinga at pagpitik ng puso, mag-aalay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Nawa ay tanggapin ang buhay na laan, nakalulugod sa'yo harapan, ang bawat paghinga at pagtitig ng puso, mag-aalay sa'yo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal
Panginoon. Luwalhati ka, dakilang Diyos. Hallelujah. Banal namin Diyos, narito po kami, Panginoon, bilang iyong mga anak. Nagsusumamo at lumuluhod sa iyong harapan, O Diyos. Sa aming pagsamba, Panginoon, nawa, makita mo ang bawat sa amin, O God, na karapat dapat purihin ka, karapat dapat sambahin ka, O God, sa aming pagkatao, Panginoon. Lord, meron kami mga shortcomings, minsan meron kaming sufferings, O God, na minsan nagkakaroon ng hindrance, O God, sa paglapit sa iyo. Pero right now, O God, in Jesus' mighty name, nakikita mo po kami. Alam mo po ang laman ng aming puso, O God. Alam mo po ang laman ng aming isipan, O God. Lord, right now, we humbly bow before your throne, O God. Cleanse us, O God, sa aming mga pagkakasala, sa aming shortcomings sa iyo, O God, sa umagang ito. Nawa, O God, sa aming pagsamba sa umagang ito, marananasan namin yung pagpapala, yung kalakasan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, we thank you, O God. We praise you, O God. In Jesus' mighty name. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Magandang umaga po. Palagi magandang umaga sa mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Kasi paggising pa lang natin, may hininga tayo, di ba? It's a blessing. Sabi nga, every gising, ano? Wow, very good. That's better. At ngayon po ay tayo tadako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At pwede ba patiin niyo muna yung sarili ang katabi niyo muna? Good morning. Baka birthday niya. Batiin niyo happy birthday. Oo. Baka birthday niya, sabi niyo, ang lagay ba naman, bati na lang. Sige po. Salamat sa Panginoon. Kasi natutuwa ako, alam niyo po, minsan bago ako mag-umpisa, bawat speaker po dito na tumatayo dito, bago mag-umpisa, siyempre, kinakalma muna kayo ina-align namin kayo sa dapat na makikita namin sa inyo Kasi galing tayo sa pananambahan sa ating pag-awit. Alam ko, na-touch tayo ng Banal na Espiritu sa ating pag-aawitan kanina. Amen? Amen. At alam ko, daman-daman natin yung presensya ng Diyos habang tayo nag-aawitan, di ba? At ngayon po ay dadako tayo sa much better at mas paka-importante parte ng ating pananambahan, yung pakikinig ng salita ng Diyos. Di po ba? At ang ating pong teksto na ating pag-aaralan ngayon ay kinuha ko po sa Book of Romans. Sa Book of Romans po. At tinawag ko to ng ating pag-aaral nito, ito yung the greatest chapter of the Bible. For me po sa akin. Kasi ang ating po pag-aaralan, sa Romans chapter 8, verse 28 to 30. Tingnan mo, God's good purpose of salvation. Sa Tagalog po, yung mabuting layunin ng Diyos kaya tayo naligtas. Naniniwala po ba kayo na hindi lang tayo niligtas ng Diyos na narito tayo? May magandang layunin pa siya sa atin. Amen? At yan ang tutuklasin natin ngayon. So umagang ito. At sabi ko nga po, ito yung sa Romans chapter 8, verse 28 to 30, at sinabi ko na ito before nung ako nag-speak noong February, at ang akin tinalakay about the Book of Romans, sabi ko nga, kung ako'y pupunta sa isang island at magdadala ko ng isang aklat, ang dadaling ko yung Bible. Diba? At kung anong book sa Bible ang dadaling ko, pipiliin ko yung Book of Romans. Kasi bakit po? Ang Book of Romans po, napaka-yaman sa doktrina bilang natin mananampalataya, especially in our salvation. Ang laking bagay po ito. Dito maliliwanagan tayo, mawala yung ating confusion, yung ating doubt. Ano ba? Totoo ba yung sinasabi? Bakit ako narito? So kaya sabi ko nga, itong Book of Romans, kung pupunta ako sa isang island, ito ang dadaling ko. At kung isang chapter lang, ang dadaling ko yung chapter 8. Chapter 8 po. Okay? Sa chapter 8, narito yung doctrines ng ating salvation, kapag po God purpose, good purpose of salvation, mangyayari. Pero, kung isang verse na sa chapter 8, o tatlong verse sa chapter 8, siguro ang pipiliin ko yung verse 20. Sabi ko verse 20. Kasi ito po sasabi ng verse 28 to 30. Sige, pakibasa ng anak. Ito po yung ating teksto. Paki-plus nga anak.
Sabi po yan, NIV po to, sa verse 28 to 30. Sabi dito sa English, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Sa 29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Sa 30, and those He predestined, He also called, and those He called, He also justified, and those He justified, He also glorified. So, para maunawaan po natin ito, basahin po natin sa Tagalog. Anak, plus yung Tagalog. Kayo na po magbasa. Medyo napausaw sa concert ko kagabi eh. Kayo na po magbasa. Sabi doon, 1, 2, 3, verse 28. Silang mga tinawag sapagkat katulad ng kanyang anak. Sa gayon, 30, kanyang kaluwalhatian, tayo po manalangin. Banal na Diyos, salamat po, Panginoon, muli sa umagang ito. Salamat po sa opportunity na narito kami, O God, sa iyong bahay sambahan. Salamat, O God, sapagkat alam namin, Panginoon, na mga pinili mo kami at dinala mo kami dito for your great purpose sa aming mga buhay. Dalangin namin na patuloy, O God, gabayan mo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng salita. Banal na Espiritu, patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin. Hindi lang namin marinig to, Panginoon, kundi maisa pamuhay namin. Ano mang aming marinig na gagaling sa iyo, Panginoon. We thank you, Lord, at we're claiming victory, O God, in Jesus' name. Amen, amen. Alam niyo po, this 3 verse, the verse 28 up 30, sabi doon, na amazing part of God's word neto. Marami sa atin, very familiar sa verse 28, tama? And all things, God, marami tayo doon. Pero yung iba, less familiar sa verse 29 to 30. Tama po ba ako? Baka ako lang. Di ba? Although alam natin, pero hindi tayo masyadong familiar sa verse 29 to 30. Dito, sabi doon, yung these 3 verse, alam niyo po, ito yung nagkasama-sama, nagkakalapit-lapit, sabi doon, upang malaman natin yung magandang layunin sa atin ng Diyos, bakit tayo niligtas. Ito tatlo to, verse 28 to 30, dito magkakalakip-lakip to. Kung ito, sasagutin natin yung ating title, kung bakit yung magandang layunin ng Diyos sa atin, bakit tayo niligtas. Alam niyo po, hindi lang tayo niligtas ng Diyos, na narito tayo, nakikinig tayo ng kanyang mensahe, nag-aawitan tayo. No, hindi lang ganoon. Merong malalim at magandang layunin ang Diyos para sa atin. Amen? Oh, amen po ba? Excited po ba kayo doon? Parang hindi naman. So, tingnan po natin, ha? Alam niyo po, marami sa verse nito, merong bagay sa verse nito, minsan mahirap maunawaan. For example, di ba, yung iba nag-struggle about predestination. Yung predestination natin, marami nag-struggle ito. Pero, tandaan po natin, yung predestination na sinasabi sa atin sa verse 30, mga minamahal, sabi doon, kung atin itong lubos mauunawaan at malalaman, sabi doon, it is the most comforting and assuring doctrines of all. Yung predestination, bring mo, nandun ka na agad sa dead end, di ba? Kung ating manunawaan. Kaya yung iba dito, isang nag-struggle. So, pupunta tayo dyan sa verse 20 to 30, pero shortly, ngayon, iwanan muna natin yung verse 29 to 30, pumunta muna tayo sa verse 28. Ang sabi doon sa verse 28, number 1, sabi doon. Number 1. Sabi doon, pakibasa nga po. God works for good for believers. Ito sinabi ni Paul sa verse 28. Ito yung amazing truth na ang Diyos ay gumagawa ng mabuti para sa kanyang mga minamahal. Amen? Do you agree with me? Sabi doon, ito sabi ni Paul, and we know, in verse 28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Itong verse 28 po na ito, kung titignan po natin, pwede po natin hatiin sa dalawa.
break it down into important truths. May dalawang katotohanan nito. Ang una pong katotohanan nito, sige, letter A. Sabi, God works, sabi doon, all things for good. Una po, katotohanan, what God does. Anong katotohanan, anong kabutihan na ginagawa na Diyos, di ba? Sabi doon, what God does. Itong katotohanan sa verse 28, sa sinasabi. Notice, nasabi dito ni Paul, this is something that we know. Ibig sabihin natin, and we know, sabi doon, sabi ni Paul doon, and we know, na alam na natin, sabi doon, we know that all things God works together for good. Hindi tayo nag-iisip, totoo ba yung sinasabi ng Biblia? Di ba? At may sasabi natin, o nanghuhula lang tayo na merong gagawin ba talaga ang Diyos sa atin? O we just cross our finger at hope for the better. Pero ang sabi doon, and we know, alam natin na merong gagawin ang Diyos na best para sa atin. We know that God works all things for good. Ito mo sabi ng verse 20 sa unang part. Alam natin, sabi dito, alam natin because kung sino ang Diyos. Diba? Alam natin sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. He is good. Ha? At lahat ng bagay ay under His control. Amen. Kaya niyang gawin yan. And He wants only good for His children. Wala siyang gusto sa kanyang mga anak, kundi yung ikabubuti ng kanyang mga anak. Natin mga mananampalataya. Alam niyo po, ang sabi po ni Thomas Brooke, ito po sinasabi. Sige anak. Okay, sabi po ni Thomas Brooke, ito po doon. Sabi doon, God in that He is good, can give nothing, nor do nothing, but that is which is good. Ibig sabihin po, yung God's action, yung karakter niya, ito'y lumalabas talaga sa Kanya. Di ba? Wala siyang gusto sa Kanyang mga anak, kundi yung para mabuti sa Kanyang mga anak. Sabi doon, God in that is good, can give nothing, nor do nothing, but that which is good. Itong karakter ng Lord na lumalabas sa ating Panginoon. Sabi nga, kung si Bongo, Senator Bongo, ambisyo magserbisyo, ang ating Panginoon, ambisyo, umibig, at gumawa ng mabuti sa kanyang mga anak. Amen? Yan ang ating Panginoon. Wala siyang bisyo, kundi ibigin tayo at gumawa ng mabuti para sa atin. Kasi ito yung karakter niya eh. Ito yung lumalabas sa kanya eh. Na nangyari, mga minamahal, sabi doon, it doesn't mean na lahat ng bagay ay mabuti. Lahat po ba ng bagay ay mabuti? Hindi. Di ba? Hindi. There's a lot of bad things in this world. Tama? Naniwala po kayo sa akin. Marami. There's a lot of sufferings, di ba? Yung mga mali, kasalanan, na hindi natin sabihin yung mga kasalanan nito, that all things are good. Di ba? Yung sufferings, yung sickness, yung paghihirap natin, di ba? Hindi lahat yan mabuti. Pero rather, sasabi dito ni Paul, rather God's works all things for good. Yung mga sufferings niyan, yung mga pains na yan, ginagawa ng Diyos yan para si kabubuti natin. Di ba nga, sabi ko nga, ito yung karakter ng Lord eh. Lumalabas sa Kanya eh. Ito yung bisyo niya eh. Mahalin tayo at bigyan tayo ng mabuti sa ating buhay eh. Di ba? Nangyayari yan. Ang sabi dito, even the bad things, even the things of suffering, sickness, and sin, sabi doon, God works all things for good. Di ba ba? Naniwala po kayo. Amen po ba? Tingnan si Joseph. For example, si Joseph. Di ba? Alam natin ang istorya ni Joseph. Pinagbili, hinubaran, hinulog sa balon, tangkang patayin. Di ba? Dinala sa Egypt. Pagdating sa Egypt, nakulong. Pero, sabi doon, mabuti ba yun para kay Joseph? No. Pero sabi doon, but God brought good out of it. Di ba? Ano nangyari kay Joseph? Naging gobernador ng Egypt. At at that time, na taghirap, taggutom doon sa kanilang bayan, natulungan niya yung pamilya niya at yung kababayan niya doon. Di ba? Isa yung lahat ng bagay na nangyari sa atin, dapat alam natin ang Diyos ay gagawa ng mabuti sa atin. Amen? Kasi ito yung karakter niya eh. For example, isa pa, si Job. Alam natin ang istorya ni Job. Nawala lahat ng ari-arian, nagkasakit. Ano nangyari? May iba para kay Job yun? No. Hindi mabuti yun. Pero sabi doon,
but God brought good out of it. Nagyayari. Even tayo, mga anak ng Diyos, dahil sa kasalanan, di ba? Mabuti ba ang tao ay nagkakasala? No. Alam nyo, sabi doon, the greatest sin ever committed ng tao ay putting Jesus in the cross. Imagine? Yung tao, the Son of God, the living Son of God, dinala niya ang ating Panginoon Jesus sa cross to accuse ng mga kasalanan. Mabuti ba yun para sa ating Ama? Sa Diyos? No. Pero ano nangyari dito? Di ba? Sabi doon, and yet, out of the worst sin na nagawa natin, sa dami ng kasalanan na meron tayo, God brought the greatest good sa atin. Yung redemption, yung rescue sa atin, mula doon, papuntang impyerno. Amen? Sabi nga, and we know, alam natin yan, all things work together for good. Alam niyo po, mga minamahal, every bad things in the past, every trials we are going right now, anything might happen in the future, whatever Satan o anuman ay tabato ng mundong ito, minsan aawit tayo, I can't live, living it without you, di ba? Meron kantang ganyan I can't live, hindi na ako mabubuhay, ayoko na mabuhay. Di ba? Pero mga minamahal, God can take it, God can take it, turn it to good. Kaya ang kanta mo, hindi na I can't live, I can live na. Amen? Yan man. What amazing promise ng Diyos dito. Di ba? Ano ginagawa ng Diyos? What does do? Sabi doon? God works all things. Hello? What does do? Sa mga believers? Sabi doon? God works all things for good. Okay? Yan ang una sa hati sa verse 28. Pangalawa, sabi doon, ano ginagawa ng Diyos? Pangalawa? Secondly, who He does for it. Kanina ginagawa to? Sa believer. Okay? Dito, makita natin, si Paul, nagbigay ng two praises in verse 28. Sabi dito, they are those love God and have been called according to His purpose. Sabi doon, all things work together for good for those, sabi doon, who love God and been called according to His purpose. Okay? Sabi doon. So, dito si Paul, mga minamahal, hindi siya nagde-describe dito ng different group of people. Ito dalawa nito, those who love God and have been called to His purpose. Sabi doon, hindi siya nagde-describe ng dalawang tao dito. Sabi doon, the two phrases go together. Those who love God and those who have been called according to His purpose. Sabi yan, hindi pero sabi ito, those who have been called according to His purpose are those who love God. Both phrases, sabi dito, it describe the Christian believer. Yung nagmamahal sa Diyos at tinawag sa kanyang layunin, ang sinasabi ni Paul dito, hindi sa dalawang group of na people. Ito ay sinasabi ito doon sa mga tinawag niya at nanampalataya sa kanya. Amen po ba? Nakukuha niyo po ba yung ating pag-aaral? Sa mga tinawag niya. According to His purpose. Okay? Alam niyo po, minamahal. Tayo mga mananampalataya, sabi yan, they are people who love God. Tayo po mga naman. There is no such Christian who doesn't love God. Meron bang Kristiyanong hindi nagmamahal sa Diyos? Hindi, di ba? Lahat tayo nagmamahal sa Diyos. Kasi ito sinabi ng ating Panginoong Hesus di ba? Sabi ng Panginoong Hesus, sabi doon, yung kanyang greatest commandment, you shall love the Lord your God. Ito yung command sa atin ng Panginoong Hesus. There is such an important description that Paul put it first in sentence, sabi niya, yung pagmamahal. Wala siyang description na sabi dito, kundi yung mga nagmamahal sa ating Panginoon. Okay? So, secondly, there are people who are called according, anak, wala na. There are people who are called according to God's purpose. Ito mga tao neto, from God's point of view, sabi niyan, we are called people. Di ba? Tayo tinawag ng Diyos. Di ba? Tinawag po tayo ng Panginoon. Amen? Tayo tinawag ng Diyos. God called us to Himself. Tinawag tayo ng Diyos at tinawag tayo para kanino? Sa ating Panginoong Hesus. Okay?
At tinawag tayo ng Diyos para tayo ay maligtas. At we are called according to His purpose. Tayo, ulitin ko po, tayo tinawag ng Diyos Ama. Tinawag tayo ng Diyos Ama para sa ating Panginoong Hesus, okay? At tayo tinawag ng ating Panginoong Hesus para tayo ay maligtas. At tayo tinawag para sa ating layunin. Layunin tayo. The word purpose here, minahal, came from the word plan in advance. Tinawag tayo sa layunin niya that was planned in advance. Nung una pa. Okay, halimbawa dito, kung tatawag po ako ng isang karpintero, mga minamahal, bahay ko may sira, at tinawag ko siya, sa tingin niyo po, ano gagawin ng karpintero? Uupo lang doon? Di. Di ba? Gagawin yung magagawa niya. Ganon din po tayo. Tinawag tayo ng Diyos for a purpose. Alam niyo na, layunin natin. Di ba? Yung Great Commission. Hindi po tayo tinawag ng Diyos na wala tayong gagawin. We are called by God for a purpose. Hindi lang to be like Jesus, kundi merong layunin. Tinawag tayo in advance. Merong plano sa atin ng Panginoon in advance na ipinagagawa sa atin. Dapat malaman natin yan. Di ba? Hello, timing na timing kayo. Na-Star Trek ako pag tahimik kayo eh. Hindi mala kung wala kayo naintindihan, nakikinig. So, tandaan natin, Sabi ko nga sa inyo, we are called for a purpose. May layunin tayo. Pag isang karpintero, tinawag nyo sa bahay nyo at may pagagawa kayo, siguradong may gagawin yan. Tama? Hindi na tinawag mo siya para umupo. Correct? Ganon din po tayo. Tinawag tayo ng Diyos. Meron tayong layunin na dapat gawin. May purpose tayo. Ayoko pong sabihin, alam nyo na po yun. Yung Great Commission. Hello? Nakuha po natin? Yung sabi natin? Tinawag po tayo for a purpose. Tandaan natin mga minamahal. Ang Diyos ay makapangyarihan. At walang makakapigil sa pagtawag niya sa atin at walang makakapigil, mga minamahal, ng kanyang layunin, kaya natin tinawag, ay mangyari. Amen? Hinihintay niya lang tayo ay magkusa. Hinihintay niya lang tayo na iset ang ating buhay para gawin ang layunin niya, kaya tayo tinawag. Alam po, kaya sabi ko nga, napaka-paborito ko ng scripture nito. Tingnan nyo, ito pong verse nito, no matter what happens, ano man mangyari, tandaan natin mga minamahal, God is in control. Amen? God is in control. At sabi doon, ang Diyos is working for your good. God takes even the worst thing in your life and work them for your ultimate good. Amen? Yan po ang layo ng Diyos. At dito, you are safe. Sabi, nothing can harm you in Christ kasi ang Diyos, it works together for good. Pangalawa, sa verse 29 to 30, God works out His good purpose for you in salvation. Sabi doon, in the first verse, on verse 28, sabi doon, it states a general principle. God works all things for good of the believers. Now, in the next two verses, in verse 28-29, sabi doon ni Paul, nagbigay siya ng general principle na pwede natin i-apply itong specific subject of salvation. Okay? So, what's that? In verse 20 to 30, sabi doon, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Dito po makikita natin yung step by step kung paano ang Diyos, tingnan po natin ang verse, Dito po makikita natin, step by step kung paano ang Diyos ay gumagawa sa kanyang layunin. His good purpose of salvation sa ating buhay na mananampalataya. At sinabi din po dito, 5 specific step in process. Okay? Pupunta tayo sa 5 step niya, pero for a moment, tignan mo natin, notice po natin, yung ating pang verse 29 to 30.
Nanonotice niyo ba na ang Diyos lang ang subject of all the verb? Sabi doon na, God foreknew, He also predestined. Sabi doon, God called you, He also justified. Di ba? Sino ang subject nito? Sino ang gumagawa nito? Ang Diyos. Di ba? Subject of all the verb. Yung mga verb nito. In other words, God is the one who does all these things. Lahat siyang gumagawa. Yung the work of salvation, ang Diyos lang ang gumagawa. May nagawa ba kayo sa inyong kaligtasan? Wala. Diyos lang ang gumagawa. Ang dapat lang natin gawin, ang nagawa lang natin, mga minamahal, is to repent for our sin and believe in Jesus Christ. Di ba? Yun naman eh. Yun lang naman sa atin. At pangalawa, mga minamahal, makita natin dito. Yung all five of this action, di ba, apply the same group of people. Do you see the little word also? Naka-underline po yan, di ba? Also. Di ba? And also. Repeated over and over again. Ibig sabihin, these five things ay hindi niya ginagawa to sa different group of people. Di ba? Pag sinabing also, sa isang group of people lang. These five things that God does for one group of people, those, sino ito mga group of people nito? Those who believe in Christ and are saved. He foreknew. Yan lahat niya, yung verb na yan, ang Diyos at gumagawa at ginagawa to doon lang sa ano? Sa mga nananampalataya at ligtas. Alam niyo po, these verses of salvation, misa tatawagin natin tong golden chain of salvation. Alam mo yung chain? Di ba? Dikit-dikit, di ba yung chain? Dikit-dikit yan. Sabi doon, because one action follows another like links in a breakable chain. Kasi ang chain, di ba, dikit-dikit? Tama po ba ako? Dikit-dikit yan. Kung nagawa ng Diyos yung first action for you, He saved you, He foreknew you, He called you, then alam natin that He will do the second, the third, the fourth, and the fifth. Naniniwala po ba kayo? Kasi nga, itong golden chain of salvation. So, tingnan po natin. Yung 5 actions of God together, these 5 unbreakable links in the golden chain of salvation. Una po, letter A, God foreknew you. Huh? He chose you. So, for those God foreknew, the word that translated foreknew, mga minamahal, ibig sabihin dito, meron different meaning depending on how it is used. Yung kilala ka ng Diyos, pinili ka ng Diyos. Pag ito daw ginagamit sa human being, simply means that something in advance. Ganoon lang. Halimbawa, darating ang kaibigan mo ngayon. Yun lang. Halimbawa, sisikat ang araw bukas. Yun lang. Pero, pag ito ay ginamit ng Diyos sa Bible ginamit ito ng Diyos, it means that not just knowing something before it happens, when used by God, the Scripture, it carries the idea of not only knowing but choosing. Hindi lang idea na alam niya, pero pinili ka. Ito, kilala ka ng Diyos, tapos pinili ka ng Diyos. Meron isang example dito. Dito, in Acts chapter 2, verse 23. Nung nagpipreach si Peter sa Jerusalem. Sabi ni Peter dito, this man was handed over you by God set purpose and knowledge. Ibig sabihin po, God did not simply know in advance na si Jesus ay pupunta sa cross. Hindi lang in advance na si Jesus ay papako sa cross. Alam niya, in advance na pinili na si Jesus para ipako sa cross. You know the difference? Hindi lang just knowing, but ang Diyos, merong plano in advance sa inyo, sa atin, mga minamahal. Dito, sabi ni Paul, yung God set at purpose, meron sa kagad siya. At sinabi pa dito, sa kaya nga sinasabi dito, mga minamahal, that we are called, sabi ng verse 28, we are called according to a purpose. Meron tayong layunin. May mga layunin tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang bawat isa ay may layunin. Mga minamahal, magpapatayo po tayo ng second floor building. Alam niyo po ba yan? Alam niyo po ba na mapapatayo ng second floor building? Kung hindi po natin tutuklasin at kung hindi po natin gagawin ang layunin natin, paano natin mapupuno ang building na bibili sa atin ng Panginoon? Get niyo ako? Get niyo ako?
Dapat nalalaman po natin yung layunin natin, yung purpose natin. Kaya tayo nandito. Hindi tayo tinawag ng Diyos. Tinawag tayo, we are plan ahead. Hindi tayo lang pinili ng Diyos, merong ipinagagawa sa atin ang Diyos. Amen? Kung sinasabi po ng Bible, God foreknew you, it also means God chose you. Bakit ka pinili ng Diyos? Sabi doon, number 1, why God chose you? Sige anak. Next. Wala na yan. Sige anak, diretso na. God chose you because, But, mahal ka ng Diyos. Siguro magtataka tayo, bakit tayo pinili ng Diyos? Di ba? Siguro, sa isip natin, akala natin mabuting tao tayo, no? Akala natin masipag tayo sa gawain. Maaaring pwede. Kasi meron tayong abilidad sa lahat ng gawin. Maaaring po pwede. Pero, sabi dito, there is only one reason the Bible says bakit ka pinili ng Diyos. Pinili ka ng Diyos because He love you. Yun lang kasimple. Pinili tayo ng Diyos for a purpose kasi mahal tayo ng Diyos. Ito nga yung karakter niya na lumalabas sa atin. Ang tanong, Pastor, hindi ba mahal ng Diyos ang lahat? Mahal? Yes. Mahal ng Diyos ang lahat. But God, sabi doon, ang Diyos, merong special love sa kanyang mga tao, sa kanyang mga anak. God chose you because He loved you in His special way. Mahal tayo ng Diyos sa kanyang special way. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, special child ka pala. Di ba? Mahal tayo ng Diyos in a special way. Di ba? Spoiled tayo sa Lord. Hindi tayo pinili ng Diyos dahil may kakayanan tayo. Hindi tayo pinili ng Diyos kasi iba ang aura natin sa iba. Hindi tayo pinili ng Diyos kasi makisig tayo, no. Kasi mayaman tayo, no. Pinili tayo ng Diyos, simply, mahal niya tayo. Amen? Yun lang ang reason why God chose you. Tindig nyo to in Deuteronomy chapter 7 to 8. Ito sabi dito, God says to Israel through Moses, the Lord did not set His affection on you and choose you because you were more numerous than other people. Hindi daw marami sila sa other people. But it was because the Lord, love you. Kaya nga magtataka bakit yung bansang Israel paulit-ulit nagkakasala? Bakit siya pa rin ang love ng Lord? Bakit spoiled pa rin siya sa Lord? Bakit special child pa rin siya ng Lord? Bakit? Ano reason? Bakit nga pinili? Yun. Mahal. At ganoon din tayo. Sa dami ng tao dito sa Sininggorasan sa Bacoor, bakit tayo narito? Mahal tayo ng Diyos. Amen? Parang hindi naman, Mahal tayo ng Diyos. Ano po, pinili tayo ng Diyos. God chose you because He loved you. Spoiled ka sa Kanya, special child ka sa Kanya, at there is nothing else. The reason why God chose us, because God loved us. Pangalawa, number 2, God chose you before the creation of the world. In Ephesians chapter 1, verse 4, sabi dito, for He chose us in Him before the creation of the world. Alam niyo po, mahal tayo ng Diyos. Yung everlasting love niya, He looked forward in time. Sabi niya, nakita na tayo, minahal na tayo ng Diyos, pinili na tayo ng Diyos before He even created the world. Imagine, minahal na tayo ng Diyos, pinili na tayo ng Diyos. Bago pa gawin yung titirahan mo, yung aapakan mo. Diba? Quite amazing. Amazing, di ba? Before the creation, mahal ka na ng Diyos, nakita ka na ng Diyos, pinili ka na ng Diyos. Di ba? Napakahalaga na tayo sa ating Panginoon. Lahat ng tinawag niya. Di ba? Di ba, wow? Wow na wow. Tingnan po sabi ni Charles Spurgeon. Sige po. Ito po. Pakibasa po
Sabi ni Charles Spurgeon, I believe that because I will never have chosen him. And I'm sure, or else, and he must have elected me. Yan ang autobiography ni Spurgeon. Diba? Sabi ni Charles Spurgeon. So, what is the first step of golden chain of salvation? It goes back before the creation of the world. He chose you, He loved you. Yun yung una, yung kadena. Back before you even heard the gospel or believed. God foreknew you, God chose you long before you choose Him. Diba? Bago mo pinili ang Diyos, pinili ka na ng Diyos, kilala ka na ng Diyos. Before the creation of the world. Di ba? Parang nakakamangha, di ba? Titignan natin. Sabi doon sa John 15:16, you did not choose me. Huh? You did not choose me, but I choose you and appointed you. Hindi tayo ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa atin before the creation of this world. Letter B, sabi dito. God predestined you. Ito yung pangalawang chain. Una, God choose you, God predestined you. Ngayon, God predestined you. The next link in the chain is predestination. God predestined you. Sabi yun, itinahadaan ka ng Diyos, itinalga ka na ng Diyos. Alam niyo po, maraming tao, maraming mananampala, struggle yung idea ng predestination. Yung predestination. Pero, sabi doon, kapag ito ay ating maunawaan, understand, that God foreknew us, so kilala natin ng Diyos, and choose us, yung predestination, sabi doon, hindi natin mahirap maunawaan. Bilhin mo, before the creation of the world, He choose you, pinili ka na niya, He love you, kaya ano pa? Di ba? Kaya itong predestination, hindi na mahirap maunawaan, hindi na mahirap angkinin to. Usatin po ta. Sabi doon, letter number 1, God foreknew you, He also predestined. Sabi doon, in verse 21, for those God foreknew, He also predestined. Once God choose you for salvation, mga nahal, sigurado. You're headed to predestined to heaven. Glory and God. Pag sinabi itong predestination, ito yung meaning ng predestination. Ito sabi ng predestination. Sabi ang meaning ng predestination, ito simply means this. Everyone whom God saves will make it to heaven. Yan ang katotohanan. Yan po predestination, simply meaning. Parang ganito po yan. When you buy a ticket ng airplane, di ba? Nandoon yung kung saan ka pupunta, yung predestination mo. Di ba? Tama po ba? Di ba? Hindi ka bibili ng ticket kung wala kang pupuntahan. Meron yan. Siguro kung hindi ka mamalasin, makakarating ka doon. Makakarating ka doon. O, hindi mo lang yan. Yung predestination. Sa Diyos, mga minamahal, kilala tayo ng Diyos. God choose us. Binigyan din tayo ng Diyos ng ticket going to heaven. Just like a ticket in the plane. Meron tayong destination. Ang Diyos, binigyan din tayo nung tayo pinili ng Diyos before the creation of this world, meron tayong ticket na. Yung ating destination. Diba? Yung ticket papunta sa heaven, sabi doon, yung ating destiny to heaven, it is secure. Secured. Anuman trials, anuman sufferings na mangyari, tandaan natin, yung airplane na sasakyan natin papuntang langit, sabi doon, it is safe and secured. It is safe and secured and on time. Ngayon tatanungin mo, Pastor, anong airline sasakyan ko? Sample-lang po yun. It is safe and secured, mga minamahal. Tandaan natin, those God foreknew, He predestined. Ang predestination, ito sabihin, simply, we are going to heaven. Amen? Sabi dito ng ating Panginoong Jesus, sa John chapter 6, verse 37 and 39. Sabi doon,
Tingnan niyo itong assurance nito. Sabi dito, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy. Kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Sa verse 39, at ito ang kanyang kalooban, huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Di ba? God called us. Tama? At tinawag na ng Diyos para kay Jesus for salvation. At sabi ng Panginoong Jesus, hindi ko sila pababayaan hanggang huling araw. Hanggang yung predestination, papuntang langit, yung ticket nila papuntang langit, ay makarating sila doon. Amen? Di ba? Maluwag sasabi dito. Ito pa sasabi dito sa Ephesians chapter 1 verse 11. Sabi doon, kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ng Kristo. Papakita dito, before the creation, pinili tayo ng Diyos. Ayon sa Kanyang plano. Tignan niyo, maliwanag, may plano ang Diyos sa atin. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Tandaan natin mga minamahal. Kapag sabi nga, pag itong predestination, naunawa natin that we are foreknew by God before the creation of this world. Diba? At mahal tayo ng Diyos. Kala yung predestination, yung ticket to heaven natin, sigurado tayong makakarating. Amen? Diba? Maliwanag. Number 2. God especially predestined you to be made like Jesus. Sabi doon, kilala tayo ng Diyos simply tells us that pinili tayo ng Diyos. God predestining you to tell you what God used you for. Bakit tayo niligtas ng Diyos? God used you for a purpose. Meron layunin ng Diyos. Now, dito sasabi ni Paul, exactly kung ano yung layunin natin. Una, sabi doon, God especially predestined you to be like Jesus. Tayo itinalaga ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos para maging katulad ng ating Panginoong Jesus. In verse 29, sabi ito again. Sabi dito na, tells us, we are predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. Tandaan natin mga minamahal, God predestined us to be like Jesus. Pangalawa, letter C. Pangatlong chain of salvation. God called you. So, the golden chain, let's go back to the golden chain. Una, God foreknew you. Una, kilala ka ng Diyos at pinili ka ng Diyos. Pangalawa, God predestined you. Okay? And pangatlo ngayon, God called you. So, the first two link on the chain, the golden chain of salvation, happened before you were born. Nangyari yan before the creation of the world. God foreknew you, and God predestined you. Now, sabi doon, but ang pangatlo, God called you, it takes place ngayon, sa buhay nyo ngayon. God called you. Sabi doon, number 1, those God predestined also called. Di ba? In verse 30, and those He predestined, He also called. Sabi doon, we saw this back in verse 28, where believers are described are those who are called according to God's purpose. Tinawag tayo ng Diyos sa Kanyang sarili, tinawag tayo ng Diyos, at tinawag tayo ng Diyos para kay Jesus, at tinawag tayo ng Diyos being a Christian or to be saved. Now, there are two types of calling in the Bible. Meron dalawang bagay na sinasabi ito sa Bible. Ito, two types of calling. Next, anak, next. There are two types of calling. The outward calling at the inward call. Alam niyo po, yung outward call, itong general call for the sinners, itong invitation for the sinners to repent and receive Christ. Ginagawa to in preaching the gospel, in krusada, di ba? Pero ang sabi doon, not everyone on that outward call to the preaching of the gospel, sa krusada, not everyone respond to this call. Di ba? Yung nakakirinig ng gospel in believe. Kaya siya sabi dito,
Marami nakakarinig, pero iba, kukonti ang nagre-respond. Kaya sabi dito ng ating Panginoon in Matthew chapter 22, verse 14, for many are called, but few, are chosen. Yun yung outward call na nangyayari. At yung inward call, mga minamahal, itong inward call, effectual call of the elect for salvation. Sabi, pinili ka na ng Diyos, you are chosen by God, you are foreknew by God, long before the creation of the world. Ito ang nangyayari nito, yung minsan yung through the scripture, pagbabasa ng scripture, minsan yung divine intervention ng Lord na nangungusap sa atin. Di ba? Yung one-on-one. Ano yun po isang example nito, nakita ko lang sa Facebook, kailan lang. Kaya naging example. Yung naging Miss Transgender. Miss Transgender. Yung mga pageant ng mga bading. Di ba? Brazilian. Ang pangalan niya nung lalaki, Rafael. So, naging babae siya, nanalo siya Miss Universe, parang ganoon. So, nung siya, transgender na, from boy to girl, alam niyo po, nangusap sa kanya ang Diyos. Sabi ng Diyos, you are not a girl, you're a boy. Ito yung inward intervention ng Lord sa atin. Diba? Kaya nangyari nung in-interview siya. Bakit? From boy, nag-transgender ka sa babae, at ngayon naging lalaki ka na lang. Lalaki ka na naman. Ano sabi niya? Nangusap sa akin ng Diyos. Sabi sa akin, simple lang, hindi ka babae, lalaki ka. Yan yung inward intervention sa atin. Di ba? Misa sa atin. Marami nagba-Bible study sa atin, kaparas ako. Marami nagba-Bible study sa akin, pero pasok dito, labas doon. Pero nung nangusap sa akin mismo ang Diyos, ay wala akong magawa. Yun yung inward intervention sa pagtawag. Yung outward calling, yung true. Minsan, Rosada, marami, many are called but few are chosen. Di ba? Bihirang-bihira sa Bible study natin, sa cell group natin, di ba? Ang dami natin cell group, ang dami natin Bible study. Bakit? Kukunti lang ang nadadala sa church. That is outward calling. Hindi sila elect. Di ba? They are not chosen by God. Pero pag inward calling, sabi doon, yun yung nangyayari, yung one-on-one ng intervention sa atin. Sabi dito ng Timothy, okay? In 2 Timothy chapter 1, verse 9, sabi doon, God saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and desire. Diba? Tinawag tayo ng Diyos, meron siyang layunin sa atin. This grace was given us in Christ before the beginning of time. Diba? Paulit-ulit siya sabi ito. Yung pagkatawag sa atin, long before the world was created, we are choose. We are loved by God. Pang-apat na link ng chain of salvation, God justified you. The next link is chain justification. Those God called, He also justified. Those He called, He also justified. Sabi doon. Minsan sabihin natin, everyone God calls, He justifies. Mga minamahal, once again, sinabi ni Paul dito, yung outward call of the gospel ay because not everyone who hears the gospel believes. And God only justifies who believe. Hindi po lahat na nasira natin. Hindi po lahat ng ating na Bible study, hindi po lahat ng ating nasa cell group, hindi po lahat na pag tayo ay nagkakaroon ng krusada, sabi doon, they will be justified. Although, bisan, napipilitan na lang, di ba? Tanggapin mo si Kristo. Nangyayari. Not everyone. Okay. At ang pangalawa, sabi dito, we are justified by faith. Tinawag tayo ng Diyos. We believe. Ito yung process. Ito yung sequence. Sabi doon, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sabi yan, you are justified by what? By our works? By faith. Ng ating pananampalataya. Simple lang ang ating gagawin. Wala tayong ambag sa ating kaligtasan.
Lahat ng ito, ang Diyos ang gumagawa. Ang dapat natin gawin, to repent for our sin and believe for the salvation na binibigay sa atin ng Panginoong Hesus. Amen? Justification. Tingnan natin justification. Ibig sabihin ng justification. Di anak. Next. Ang justification, sabi ito, simply means that God declares you righteous in His sight. Yung pawawalang sala. Hindi niya ginawa to basis sa inyong performance. Regular attendee sa church yan. Pawawalang sala, no. Regular yan sa Bible study, no. Hindi doon sa performance mo. Dahil sa pananampalataya kay Kristo. Tandaan natin, when we believe in Christ, mga minamahal, our sin are forgiven. Naniniwala po ba tayo? Di ba? Hello. Nung tinanggap natin si Kristo, pinawalang sala tayo sa ating kasalanan. Amen po ba? Do you believe on that? Di ba sabi nga doon, ang atin lang pong part sa ating salvation to repent our sin and to believe in Christ. Di ba? At sabi doon, nung pinawalang sala tayo sa ating kasalanan, we are declared righteous. Lahat ng ating mga kasalanan from the beginning, sabi doon, it was forgotten by God. Inerase nito. Yung separation ng Lord, inalis niya yan. You separated you from God, it was removed, and you have now peace with God, which means you have meron na tayong relasyon sa ating Diyos Ama. Ganon kasimple ang salvation na inaalok ng Diyos. Tingnan ang sequence na ito. Justification. Tinawag tayo ng Diyos, we believe, at napawalang sala tayo sa lahat ng ating kasalanan. Di ba? Kaya nga, sabi nga, ang tao, ang mananampalataya, kaya hindi masyadong iniingatan yung kanyang kaligtasan kasi walang kahirap-hirap. No? Walang kahirap-hirap. Pero, ginawa ng Diyos yan kasi mahal tayo ng Diyos. Kasi alam natin, hindi kaya natin sumunod sa mga batas. Kaya siniplies ng Panginoon. Now, tingnan natin ito. Ginawa ng Diyos, tatawagin tayo para tayo mawalang sala. Tayo naniwala at wala tayong ibang parte. Believing is just our part of salvation. God does everything. Wala tayong ginawa. Pangalawa, panghuli. Sabi doon, letter E, yung chain of salvation. God glorified you. Sabi ng Lord, I will glorify you. Ito yung the final link in chain ng salvation. Yung glorification. Sabi doon, those God justified, He also glorified. Yung pinawalang sala ng Diyos, ay binigyan niya ng kaluwalhatian. Di ba? Ang ganda. God foreknew us. Di ba? Yung chain. At sa final destination natin, sabi doon, binigyan tayo ng kaluwalhatian ng Diyos. From justification to glorification. Sabi ng glorification nito, sige anak, ito meaning glorification. Wala. Ang glorification means you will finally be like Jesus. When Christ return, sabi doon, tatanggapin natin yung resurrected body like Christ. Sabi doon, yung sin nature natin, mawawala na yan at hindi na tayo magkakasala kailanman. Pag tayo ay nag-glorified with Christ, we will enjoy the perfect, uninterrupted fellowship with God sa presensya niya forever. At alam natin, sabi doon, God will do this for every believer. Ano sabi doon sa verse 30? All those justified, He also glorified. Tandaan natin mga minamahal, God works all things for good for believers. At ito yung nangyayari, chain of salvation natin. Sige anak, lagay mo na lahat. Yan. Tingnan nyo, ang chain of salvation natin, kilala ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. Kailan ka kinakilala ng Diyos? Kailan ka pinili ng Diyos? Before the creation. Huh? God predestined you. Kailan ka? Sinabi siya ng Lord to? Before the creation. Diba? And now sabi, God called you. Bakit ka tinawag ng Diyos?
You have a purpose. May layunin tayo. Dapat malaman natin, layunin natin. At tayo pinawalang sala ng Diyos. Now, binigyan tayo ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Brother Joey. Sa conclusion natin. Buhay pa ba kayo? Biglang nag-amen no? Seryoso kanina eh. Okay, tayo po ay awit sa Panginoon bago tayo magbukas. Mga minamahal, sabi dito, God works all things for good sa kanyang mananampalataya. Naniniwala pa kayo? Do you have faith in Christ? Nagagawin sa atin ng Panginoon to? Every suffering, every pain, every worst thing na mangyayari sa atin, gagamitin ng Lord to para sa kabubuti niya. Kasi ito yung karakter niya, di ba? Ito yung bisyo niya. Mahalin tayo at ibigin tayo. Ano po, the most important things na ang Diyos ay gumagawa para at salvation. Bago paligid ng Diyos ang mundo, nakita ka na. He choose you. Sabi ng Panginoon, if you are in Christ, you are safe and secure. You don't need to be afraid. Kasi ang Diyos works all things for good for those who love Him and are called according to His purpose. Walang niyakap mo ako sa Pwede po tumayo tayo? karumihan. Inibig mo Ako nang di ka yan, sukdulan yan ng Diyos. basa. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah. O banal na Diyos, salamat po Panginoon sa iyong salita, Panginoon, sapagkat alam namin, O God, ano man ang aming kinakaharap, mga bad things na nangyayari sa amin, O God, yung mga sufferings, alam namin, Panginoon, ang lahat nito ay pinagkalakip-lakip mo, Panginoon, sa ikabubuti namin, O Diyos. We thank you, Lord. At pagkat alam namin, Panginoon, long before the world was created, kilala mo na kami. Pinili mo na kami. Minahal mo na kami, O God. At wala kaming alinlangan, Panginoon, na kami po ay patatawarin nyo sa aming mga kasalanan. Gagamitin nyo, Panginoon, sa iyong layunin. At bibigyan nyo po kami ng kaluwalhatian, Panginoon. Lord, we thank you. Our main goal, O God, kundi, Panginoon, yung sundin, yung layunin nyo sa amin, O God, to fulfill your great commission, O God, to be like Jesus, O God. Lord, salamat po, Ama, sa sukdulang biyaya mo po sa bawat isa sa amin. Hindi man po kami karapat-dapat, O God, isang maduming basahan kami. Pero binago mo kami. Hallelujah.
sa umagang to. Muli, Panginoon, tanggapin po yung papuri at pasasalamat namin, O God, sa kaligtasang natamo namin, Ama. Thank you, Lord. Thank you, O God. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo ay patuloy. Basahin natin ang Malakay 3:10 to 12. Sabi sa 11. Sa 10, Malakay 3:10. Bring the whole tithe into this storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the good gates of heaven and pour out so much blessing, that there will not be room enough to receive it. 11. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. 12. Okay na po. 11. Tayo ay manalangin. Panginoon, tunay nga po na suktulan ng iyong biyaya sa aming Panginoon, na sa kabila ng aming karumihan, kasalanan, kami ay tinawag mo, pinili mo, at inibig mo, Panginoon. Dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, sa amin, ay narito ang bawat sa amin upang ipadama ang aming pag-ibig sa iyo, Panginoon, sa pamagitan ng pagkakaloob ng aming mga handog at ikapu. Salamat dahil hindi ka nagkukulang sa amin, yung pinagpapala ang aming mga hanap buhay, ang aming mga businesses, Panginoon. Salamat at alam namin na ang aming pagbibigay na ito ay magiging patuloy na kagamit-gamit para sa gawain, sa ikalalawak ng mga taong nangangailangan, Panginoon, lalo higit sa mga spiritual na bagay upang sila ay maligtas din, Panginoon. At tunay nga po na alam namin na ikaw ang siyang patuloy na magpapala sa amin, Panginoon, ng kalakasan ng katawan sa bawat araw sa aming mga hanap buhay, Panginoon, upang kami ay patuloy na makapagkaloob sa iyo, Panginoon, upang lumawak pa ang mga gawain. Salamat, Panginoon, sa mga pangako mo na hindi mo kami pababayaan, Panginoon, iiwan man. Kahit Lord, patuloy na i-bless mo ang bawat sa amin, pati na ang mga leader, ang mga lingkod mo, Panginoon. Salamat po, in Jesus' name, Amen. Amen. Amen po. Tunay
Tunay na mabuti ang Diyos. Salamat po, Pastor Dan, sa napaka-inspiring na message, God's Good Purpose of Salvation. Ngayon po, dumako po tayo sa important announcement. Second Sunday of June, 2025. Yan po. Una po, every Thursday, patuloy ang paanyaya natin sa prayer meeting every Thursday, 7 p.m. dito po sa Central. Yan po, kung may mga answered prayer kayo, prayer request, exhortation, pwede nyo pong ipadala sa ating GC, sa ating Central Prayer Meeting. Okay, Sister Tess, padala nyo po sa kanya yung ating mga prayer requests, concerns, and exhortation para po sa prayer meeting. Amen po. Next po ay katatapos lang naman po namin ng aming topic sa PBB. Yan po, Why We Believe What We Believe, every Sunday 8 a.m. Ang topic po namin ay eschatology, the study of the last days. So, hintayin po natin yung next topic po para sa PBB kasi natapos na po yung pag-aaral ng ating study of the last days. Every Sunday po yan, 8 a.m. dito po sa Central. Jesus is Alive Christian Ministry, Women of God. Yung mga glow po dyan, inapaanyaya po kayo ay graceful steps regarding women walking in discipleship. She speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. Proverbs 31:26. Yan po ay gaganapin dito po sa Central, no? JICM, June 14. So next Saturday po yan, 9 a.m. to 12 noon. Meron pong registration, 100 pesos. Ating resource speaker ay si Teacher Carol Felipe ng JCF South Metro Church. Yan po. Amen. At patuloy po tayo sa paanyaya sa ating Jesus is Alive Christian Ministry Leadership Conference Part 2. Managing Transitions and Sustaining Intentional Discipleship Making Culture of the Church. Yan po ay gaganapin sa Sabado sa June 28, 2025, 8:30 a.m. hanggang 4:35 p.m. dyan po sa JACM Mambog. Sa ating mga plenary speakers ay si Pastor Don Andrew Guico, Pastor ng JCF South Metro, Pastor Maki Mangagat, GCF South Metro Bacoor, at si Teacher Karen Monroy, ng director po ng GCF South Metro. Ating workshop speakers, yan po, meron pong, pagkatapos ng mga speakers, meron pong workshop po yan, no? Ang mga workshop speakers sa men's ministry, Pastor Maki Mangagat, yan. Women ministry in the church, si Sister Roxy Carihero, yan. Teacher Karen Monroy, at sa senior citizen, si Pastor Dado Espinosa. So, meron pong registration fee po yan para sa workbook, lunch, at 2 snacks. Yan po. Online registration na pwede din po. Limited slots only lang po tayo. No? Okay. So, yan po. Ang QR code, you can scan the QR code. At yan po ay gaganapin sa June 28, 8:30 a.m. to 4:30 p.m. sa JICM Mambog. Yan po. Next po, Jesus is Alive Christian Ministry Central. Amen. Ito po ay hakbang sa karunungan 2025. Headed by Deaconess and collaboration with Kids Ministry. Alam po natin na ngayon June, magpapasukan na naman. So, Hakbang sa Karunungan program ng headed by Deaconesses and a collaboration with Kid Ministry sa June 29 po yan. Sunday, 3 p.m. dito po sa Central. Amen po. Patuloy po ang paanyaya natin. Next po. Kung wala po, meron pa tayong special number.
Good morning po. Meron ba? Good morning po sa inyong lahat. Nais ko pong gamitin itong pagkakataon ito pang bigyan ng kapurihan ng Panginoon at pasalamatan ang Lord sa kabutihan niya sa aming pamilya. Marami pong ginawa ang Panginoon sa amin. Maliit na, saglit, maikling patotoo sa aming family. Dumaan kami sa napakaraming pagsubok. Pero pinatunayan po ng Panginoon yung kanyang pangako na kailanman hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Amen? Naranasan niyo ba yon? At salamat sa Panginoon dahil bawat pagsubok na aming pinagdaanan pa, ay nakita po na namin yung paglago namin bilang Kristiyano. At nakita rin po namin kung gaano kami binago ng Lord. Nakita ko personally kung paano ako tinuruan ng Panginoon na ibigin siya. Tunay na ibigin ng Panginoon. Kasi ang dali po sabihin, mahal kita, Panginoon. Pero yung tunay na pag-ibig, parang hindi po madali yun. At salamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig na yun na pinakita niya sa akin, pag-ibig niya sa akin, at kung paano tinuruan niya akong ibigin din siya, doon ko po natutunan na ibigin ang ating kapwa. At dahil doon, mas ninais ko po na makapaglingkod sa Panginoon. At tunay na maglingkod dahil sa pag-ibig sa Panginoon at sa ating kapwa. Amen? Sana po maranasan nyo din yung ganoong yung bagay na yun na ginawa ng Panginoon sa amin. At tinahamon ko po kayo na tunay na hanapin natin ang Panginoon. Hingin natin sa Kanya na turuan tayong tunay na umibig sa Kanya at sa ating kapwa. Amen po ba? Amen. Kung alam niyo pong awitin na to, ay makiawit po kayo sa akin. Nawa po, maranasan niyo din yung tunay na kahulugan ng pagiging servant ng Lord. At doon po sa ganung paraan, tunay na mararanasan niyo yung joy of serving the Lord. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence to behold your face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I'm. No longer my ways, but your will be done, Lord. Make me a servant my heart ever
true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Yes, Lord, I will follow you, Jesus. I will follow you. Thank you, Jesus. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God over heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, but your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Yes, Lord. We will follow you, Lord God. We will follow, Lord Jesus. Nawa, Panginoon, patuloy na makita mo kami na nagmamahal sa iyo at nagmamahal sa aming kapwa, tulad ng aming pagmamahal sa aming sarili. Thank you, Lord. Let your name be glorified in our midst, O Lord. Thank you, Jesus. Purihin ng Panginoon. Salamat po, Sister Gigi. Ngayon po, tutungo tayo sa pagkilala ng ating bisita. May 3 bisita po tayo dito. Kung maaari pong mabanggit ang inyong pangalan, ay Sir, paki-assist lang po sa harapan. Una, si Jomar Seroso. Jomar Seroso. Bacor, Cavite, tiga Bacor. Anak, dito ka, anak. Susunod po si Mary Grace Largo. Yan. Tiga rito lang po siya, si Mary Grace. Dito ka lang, Mary Grace? Dito ka lang namin? Oh, sa likod daw. Dito lang sa likod. Tiga Yasin Road lang siya. Ayan, mga kababayan. May asawa ka na, anak? Mary Grace?
Family ka na? Okay. Meron tayong fellowship dito ng mga babaihan. Okay. Susunod po si Regan Sanico. Si Regan. Okay. Okay. Sige po, meron tayong konting yan, may tsokolate po tayo, lumambot na analis sa freezer. Malambot na ho yan, ha? Tsokolate yan na medyo nawala sa freezer, kaya medyo lumambot. Kung may mataas na po sugar nyo, huwag nyo na pong kuhanin. Sige po, tayo po tayo. At pag-pray natin sila. Okay. Mga first time na visitor, mga first time visitor po sila sa atin. Silang tatlo. O banal na Diyos, salamat po Panginoon sa mga kapatid naming to na dilalang po dito upang makasama namin sa pananambahan. Dalangin namin naman na patuloy, O God, ito yung start ng kanilang makasama namin dito, O God, para sambahin ka at luwalhatiin ka, Panginoon. Dalangin namin naman na patuloy pagpalain po sila, akapin po sila, Panginoon. At anuman, Panginoon, na kanila sa buhay, Panginoon, kayo po ang maging gabay nila at matubay nila, Panginoon. Lord, we thank you, O God. We praise you, God, in Jesus' mighty name. Amen. Okay po, God bless you. Sige po, okay na po. Kamayan po natin sila. Sige po tayo para sa ating benediction. Awit po tayo sa Panginoon. Awit po tayo sa Diyos ang papuri, pasalamat, pagluwalhati, pagdakila. God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. O banal na Diyos, salamat po sa iyong salita. Alam namin, Panginoon, mula pa bago likay ng mundong ito, minahal mo na kami, pinili mo na kami, Panginoon. Lord, we thank you, O God, at dalangin namin, O God, sa aming Blackbayan bilang mananampalataya, dalangin namin naman yung pagsama mo po sa amin, O God. Gabayan mo po kami every step ng aming buhay. All your provision, your protection, your guidance, O God. At dalangin namin naman kung ano po yung layunin niyo po sa amin, O God, sa salita mo sa umagang ito. Dalangin namin naman na patuloy kang kumilos. Ipakita mo po sa amin, O God, kung bakit mo po kami tinawag. Sumayin niyo lahat ang pag-ibig ng ating amang makapangyarihan sa lahat. Ang biyaya ng ating Panginoong Yesus at ang pagpisan ng Banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Ang lahat magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Sa pansamantala po nating paghiwa-hiwalay, patuloy na araw-araw baunin at manahan po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Buhay po ba tayo? Amen. Hey! 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 Whoa-oh! Whoa-oh! Sabihin mo sa katabi mo. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos.
Saturday. God bless us all po. Sa lahat po ng mga kababaihan na dadalo next Saturday, please po magpa-register na po kayo kay Sis Raquel. And good news po, libre na po ang registration ng ating mga kababaihan central. God bless us all po. Woo!